ang recap ay hindi siya pinayagan ng ombudsman na, di ba nga, may sabing magpa-file na rin ng kaso. Nagsalita recently, pinapalabas nga natin ngayon, yun nga, sinabi niya na humarap naman daw siya sa kahit anong investigasyon at wala naman daw siyang pinagtaguan na kahit anong paniningil. No, yun ang sabi ni dating Speaker Martin Romualdez. Alam mo ang sa akin dyan, para sa akin, hindi ko lang nagustuhan yung pagkasulat no, nung kanyang nung napakamahaba niyang talumpate. Una, para bang ang haba masyado, parang kailangan mo magpaliwanag sa presinto. Di ba? Pangalawa, it was all in English. No? And pangatlo, hindi ko nagustuhan yung sinabi na, I will not go down alone. Or parang gano'n, di ba? Kasi para sa akin, di ba, kung malinis yung konsensya, bakit sinasabi mo pa na I will not go down alone? Ibig sabihin ba may alam itong si Speaker Romualdez dun sa mga nangyaring mga anomalya sa flood control scandal, no? So, yun yung parang hindi ko nagustuhan sa kanyang explanation. Pero at least, humaharap. At least, nandyan, no? Pero sa akin, tama lang rin naman na magkaroon ng investigasyon. No? Hindi, tsaka siguro yung yung tanong ay, bakit ba, kasi halimbawa yung ICI, ano bang nakuha natin sa ICI? Ano bang lumabas dun sa mga investigasyon? Kaya yung tanong siguro ni dating Speaker Martin ay, bakit biglang all fingers are being pointed at me? Samantalang doon sa budget committee, 'di ba? Yung small committee, yung BICAM, 'di ba? May ibang mga kasama. Kaya ang tanong niya ay, bakit ba biglang ako ulit ang gagawing bida dito sa istorya na ito? At ang narinig ko kasi sa House, babalik ata na speaker. Baka kaya na pa-project ulit, no, ng mga ibang mga political forces, no? Kasi sa Philippine politics naman, as a political observer, 'di ba? Ganyan yan. May mga, kung medyo hindi mo na naringgan, tapos biglang ibabalik yung issue at kontrobersiya, maaaring may mga movements, no? So yun din yan. May punto yung sinabi niya na bakit ako yung pinaproject ninyo, hindi naman ako yung nakaupo sa BICAM. Meron nga umupo doon sa BICAM na usually hindi naman dapat nakaupo sa BICAM, Senate President pa. Pumunta pa nga Diba? ng Ba yung nahuli sa holiday pa CCTV? pumunta. Nahuli sa CCTV. Hindi pa pumunta. So actually malakas yan malakas yung na yan, yung punto na yan. No? Oo. So Tsaka tayo naman pabor naman tayo doon sa pagpapatuloy at bukas na investigasyon, transparent na investigasyon doon sa maanumalyang flood control. Hindi yan dapat matapos kasi hindi pa naman napapanagot yung mga dapat mapanagot, 'di ba? Pero dapat din malinaw na hindi gamitin sa pamumulitika. Dahil kung ganyan lang din naman, hindi yan susuportahan ng ating mga kababayan at hindi magiging credible, hindi magbabalik ng paniniwala, ng pagtitiwala doon sa ating pamahalaan. Yun siguro yung dapat mangyari. Hindi mga selective na mga pangalan yung ating palalabasin dyan, no? Dahil may mga sarili tayo mga planong pampolitika, no? Hindi naman siguro lingid sa ating kaalaman na yung mga iba, no? Sa mga sangkot dito sa flood control scandal, baka may mga ambisyon pa sa 2028, no? Hindi yan ang hinihingi ng ating mga kababayan, no? ang hinihingi, at yan rin ang panawagan namin sa with due respect, ang managot ang lahat ng mga sangkot. Lahat wala tayo dapat pinipili, hindi dapat selective. Ang lahat ng mga sangkot dapat managot. Correct. Okay. Okay? Hey, at ang dapat natin, go Roleta. Go Roleta! Sige na. Okay na. Roleta na. Ayan. O yan tuloy. Kanina. Speaking of yung mga wala, ito yung isa yung pumunta allegedly sa House of Representatives sa BICAM na hindi talaga pumupunta. Oo, Si President ka? dating SP Cheese Escudero at ang dating Appropriations Committee Chair na nasa Europe ngayon, si Zaldico. Napaka-embarrassing lang no, na Senate President ka, ikaw kumakamada mismo ng budget. Di ba? Doon sa committee level pa lamang. Napaka-ano niyan, unheard of. No? Protocol-wise pa lang, parang hindi na magandang tingnan na siya mismo nandun, kumakamada nung, yung staff work yun Di ba? Or trabaho dapat yun ng Appropriations Committee. Diba? Kasi ikaw nga ang pipirma doon Eventually, pag nandun ka na sa Malacanang, pagka ito'y naging batas, no? Pero ngayon ko lang narinig na ganito katahimik itong si Cheese Escudero, no? Parang
I mean, pagko-compare mo, di ba, pareha sila halimbawa ni Speaker Martin na pinuno sila nung isa ay House, ito ay pinuno ng Senado. Parang hindi ko nakakitaan ng pag-appear sa investigation, statement, no, si SP Chisa patungkol dun sa mga allegations laban sa kanya, no. At bukod pa dun, I think may papalabas na ba na order din mula sa ombudsman or request na i-freeze ang mga assets, no, ni SP Cheese, no, dahil nga kaugnay dun sa flood control, no. So Alam mo, mabibilib ako dyan kay Boying Remulla, ha? Clive, pagka napakulong niya yan, si Chis Escudero, no? Nako, bibigyan ko na isang snappy salute itong si Boying Remulla pag lumabas ang warrant of arrest nitong si Chis Escudero. Kasi naman, di ba, yung magregalo ka ng $1 million sa Sing Sing, tapos pinagmamalaki pa, no? Tas ang salin mo lang ay 18 million ba? oo, less than $1 million. Oh, brandishing, yung gaano kamahal. Tsaka yung habang naghihirap, alam mo, nung governor ka, di ba? Although sabi nila, gumanda daw yung Sorsogon, pero hindi naman yung, ganun yung measurement natin, di ba? Ang Sorsogon, isa sa pinakamahirap na probinsya yan, tapos ikaw nagbabrandish ka ng $1 million na regalo mo na sing-sing, no? It's really, really, really just inappropriate. No? Ay, buksan na din ata ang salin nito. Oo. Tama. Sa lalong madaling panahon, di ba? Oo, di ba? Ay, yung isa, hintayin na natin ang pag-uwi ni Zaldico sa isa pang lalong madaling panahon. Si Zaldico. Hindi, ang ano lang na natin dyan kay Zaldico ay, alam